Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Isang mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria na sumasayang papawi dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Magandang gabi pong lahat, Brother Ronnie Aclo po. Kami po Sister Merly ng San Rafael. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po Sister Marjorie ng San Rafael. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Rico Silva ng St. Michael the Archangel at Paris, San Miguel, LBC po. Magandang gabi ng Linggo ng Kapayapaan. Muli po, Brother Ronnie Aclo po, at sa ngalan po ng kabuuan ng programa ng mistisismo sa himpilan po ng ating mahalay na, kami po ay muling bumabati po sa inyo. Kumusta na po kayong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay sa himpilan po ng ating mahalay na. Ngayon po ang pagbati sa inyo ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, muli po namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa atin pong pag-aaral at pagtalakay sa hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos. Dito po sa programa ang mistisismo ng ating pananampalatayang Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Ngayon po laging napapakinggan tuwing linggo mula ika-9 hanggang ika-10 ng gabi. Hangad po namin ng programa po namin ito ay makapagdulot po sa inyo ng kahit konting kaalamang espiritual sa inyong mga tagapakinig. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming inaanyayahan sa pag-aalay po ng isang panalangin. Ave Maria Purisima, Simplicado Gusibida. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ang Diyos, Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, Ama, sa oras pong ito, iniaali po namin ang aming buong pagkatao. Basbasan po ninyo kaming lahat sa inyong biyaya at grasya. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ganito na kami inyong muling pinagtipon upang mapagsilbihan ang bawat isa sa banal na gawain. Liwanagan po ninyo kami, lalo ng aming mga kaisipan, upang maunawaan namin ang inyong banal na salita at kung paano namin ito isabuhay ng may kababaang loob. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso upang makita namin ang magandang bukas. Kayo po ang nagbibigay lakas sa aming lahat upang may sakatuparan ang misyong ito na inyong iniatang sa amin. Pababahin po ninyo, Panginoon, ang inyong banal na espiritu upang ipadama sa amin ang tunay at tapat na paglilingkod at hubugin po ninyo kami nasa mabuting asal at magandang halimbawa at ang kabanalang ipinakita ninyo po sa amin. Ipaalala po ninyo lagi na kami nandito ngayon dahil tinawag niyo po kami upang magkiisa sa magandang layunin para sa kabubuti ng aming kaluluwa. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, kasama ng banal na Espiritu, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Birheng makapangyayari, ipanalangin niyo po kami sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly, sa ating pong panalangin.
Ito po ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Muli po, nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at patuloy pa rin pong sumusubaybay sa himpilan ng Radyo Maria, bringing Christ into your home. At muli pong pinapaalala natin na ang ating pong mga programa at iba pang programa po ng Radyo Maria ay atin pong mapapakinggan din po sa mga karatig lalawigan at sa buong kapuluan sa pamamagitan po ng audio streaming sa mga website ng Radyo Maria sa www.radiomaria.ph at sa buong mundo sa www.radiomaria.org. At sa atin pong pagsasama-sama sa muli po sa gabing ito, mga minamahal naming mga taga-subaybay, saan man po kayong dako naroroon, ano man po ang inyong mga ginagawa, hinihiling po namin na kayo po ay tumutok at sumubaybay sa ating programang ito na atin pong kapupulutan ng mga gintong aral ng ating Panginoong Hesus. At sa gabi nga po ito, matapos po nating talakayin ng iba pang ang mga nakaraang paksa po natin, ang pinakahuli po ay yung pong pinamagatan po nating bisa ng panalangin ayon sa sulat ni Apostol Santiago. Doon po nakita natin na hindi lahat ng mga o yung panalangin na atin pong kinasambit nangangailangan po ng mga sakramento bago po ito masabing magkakaroon po ng higit na bisa, sapagkat binabanggit po doon ng Apostol Santiago na ang panalangin ay higit na mabisa ng isang tao ay merong o isang tao ay matuwid. Kaya naman po sa atin pong tatalakayin ngayon, sabi nga, ito'y panibagong gabi na naman po ng linggo. Ito'y pamamagatan po nating hindi lahat ng pagtawag ay diringgin. At ito ay malaki pong nagiging kaugnayan sa atin pong pagbasa po kaninang umaga ng linggo. Kung kayo po ay nakapagsimba, at ito po ay binabanggit dun sa unang sulat ng Korintyo ni San Pablo Apostol. Binabanggit doon yung pagiging iisang katawan. Kaya dito po sa ating paksa na ito na hindi lahat ng pagtawag ay diringgin, dito po natin maunawaan kung ano po ang kahulugan ng pagsasabi po na tayo ay dapat magsama-sama sa iisang katawan, at ito nga ang katawan ng ating Panginoon sa iisang pananampalataya. Pero bago po natin kahakin ang laot ng ating mga paksa, ay hayaan po muna nating basahin ang kabuuan nito. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Sumayin niyo rin. Ang banal na pagbasa sang-ayon sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sang-ayon kay San Mateo na may kabanata 7, talata 21 hanggang 23. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga isip, ang aming mga labit dila, ang aming mga puso at kalooban, sampu ng aming katawan lupa at kaluluwa, upang kami po ay maging karapat dapat makinabang sa pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Luwalhati po sa inyo, Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang tumutupad ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba't nanghula kami sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming himala? Kung magkagayon ay pahahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mapaggawa ng kabuktutan. Ito po mga kapatid, ang mga banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, Kristo, naway sa bisa at kapangyarihan ng mga banal na salita ng Diyos ay mahugasan ang aming mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang, upang ito po ay maging daan sa aming kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat, Sister Marjorie, sa pagbabasa po ng ating paksa ng ating ebanghelyo. At dito nga po natin tatahakin ang paksa po, ng nakapaloob po sa ating pamagat na hindi lahat ng pagtawag ay diringgin. At narinig nga po natin yung binasa ng ating kapatid na si Sister Marjorie,
Binabanggit nga ng Panginoon doon na siya mismo may sabi po, hindi naman tayo nagsasabi nito, ano po, sa Ebanghelyo, ayon kay San Mateo na may kabanata 7, talata 21 hanggang 23. Yun nga po, yung hindi lahat. Kaya ang sabi doon, Panginoon, kami ay nanghula sa inyong pangalan at nagpalayas ng demonyo sa ngalan ng inyong pangalan. Pero sabi niya, tunay kong sinasabi sa inyo na hindi ko kayo nakikilala. So ito po yung napakalalim na pag-aaral na atin pong pag-aaralan sa mga pananalitang ito ng ating Panginoon. Kasi kung atin pong susuriing mabuti at ating pagmamasdan po ang kabuuan po ng Kristyanismo sa ating kapaligiran, ano po, maliban po sa ating pananampalatayang Kristiyano Katoliko, makikita po natin na sa labas po ng pananampalatayang ito ay nagsulputan po yung iba't ibang Kristiyano, ano po, denominasyon, Kristiyanong pananampalataya na labas po sa bakuran ng Santa Iglesia Apostolica Romana, ano po. At lahat po ay tumatawag din, ano po. Subalit, sabi nga po nila, binibigyan din naman nila ng katarungan yung kanilang mga pananampalatayang yaon, ano po, sapagkat yun po ay kanilang karapatan, ano po, na sampalatayanan kung ano man po ang kanilang iniisip na tama, ano po. Subalit tayo nga po, mga minamahal naming taga-subaybay, ay hindi naman dapat na basta na lamang po tayong naniniwala, lalo higit sa ating mga sarili lamang, ano po. Kung hindi dapat, sabi nga po, ang isang tunay na makadiyos ay hindi makakakilos kung wala pong sapat na batayan sa kanyang sarili, ano po. Batayan ayon sa tunay na pundasyon ng isang pananampalataya na itinatag ng ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng gumalaw, hindi tayo pwedeng kumilos kung hindi po ito tunay na o walang basihan ang ating pong pananampalataya na ito po ay tunay at totoo. Kaya naman po ito, narito po muli ang ating mga kapatid. Kumusta na po kayo mga brothers and sisters? Ano po, brother? Okay lang naman po. Tayo magsasama-sama na namang muli at ito, atin na naman itong hihimayong mabuti, itong paksang ito ng ating Panginoon. Sabi nga ito yung napakahiwagang pananalita. Marami ang, sabi nga, siguro masasaktan dito, ano? Pero sabi nga ang katotohanan, sabi nga pag ating pong binuksan, ito po ay mahirap tanggapin. Subalit atin pong himayin, atin pong pag-aralang mabuti at ating bigyan ng katarungan ang bawat paksa. Ang paksang ito ng ating tatalakayin. So, nandito po ang ating mga kapatid at ating pong hihingan sila ng mga kanila pong mga pananaw base po sa ngalan po ng isang espiritu na nagpapakilos po sa atin. Sabi nga po ni San Pablo na po, bilang isang katawan ng ating Panginoon, ito po sa ating pananampalatayang Kristiyano Katoliko. Unahin po natin si Sister Merly po muna. Opo. Nabanggit nga po ni Brother Ronnie na meron po tayong batayan sa ating pananampalataya. At sabi nga po, ang tunay na pananampalataya ay ang tinatag ng ating Panginoong Hesukristo na may pinagbabasihan. Yun pong ating Santo Papa na kahalili o successor po na Saint Peter na siya pong ating sinusundan. Sabi nga, the infallible eye. Kaya dito po sa ating inang simbahan ay meron po tayong sanctifying grace. Yun nga pong sinasabing 7 sacraments. Kaya po ang tanging ang may maliwanag na isip po at malinis na puso at ang magandang kalooban ang diringgin ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat kung maliwanag po ang ating isip, dinadalangin po natin ang kabutihan at kapakanan ng ating kapwa. Ay, hindi po tulad ng madilim na isip, masama ang iniisip na walang appreciation sa buhay. Ang malinis na puso ay handang magtiis, magsakripisyo, manalangin taimtim para sa ikalululhati ng lahat.
Di tulad po ng maruming puso, konting bagay lamang ay nagtatampo na, nagdaramdam, nagagalit, naiinis, napupuot, hanggang ang hinanakit na ito'y maging bagsik ng damdamin. Dapat may maganda tayong kalooban handang gumawa ng kabutihan para sa iba o sa kapwa. Hindi po tulad ng may pangit na kalooban, naghihimagsik, at gumagawa ng kabuktutan. Ang paggawa po ng mabuti sa iba ay yung pakainin po ang nagugutom, painumin ang nauuhaw, patuluyin ang mga dayuhan, bigyang damit ang walang may suot, dalawin ng may sakit, puntahan o bisitahin ng mga bilanggo. Sapagkat anuman po ang ginawa natin sa ating kapwa, ito po'y ginawa na natin sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga, whatever we do to the least of our brothers and sisters, we do it to God. Do everything for the glory of God. So napakaganda po ang talaga ang makagawa tayo ng kahit konting bagay lamang sa makakatulong tayo sa ating kapwa. Dala po ng ating mataimtim na panalangin. Ramdam po natin ito sa tayo dirinig ng Diyos. Diyos na buhay. Dapat po sa ating pananampalataya, sa ating pagtuturo o sa ating pag-share, dapat po ang Diyos ang makilala at makita. Kaya po, napakapalad po nating mga Katoliko na mayroon pong gumagabay sa atin talaga. No? May basihan po tayo, hindi po tayo basta-basta ang ating pananampalataya. Kaya tayo po ay nagpapasalamat ng marami sa ating Panginoong Diyos na binigyan tayo ng ganitong pananampalatayang Katoliko ng ating inang simbahan. Ito po ay talagang, sabi nga po, hindi gawa ng kamay ng tao, kundi ito po ay itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. At kung paano po yan, ito po ay talagang bibigyan natin ng basihan, ano po? Tulad po ng pong binigay po ng ating kapatid na Sister Merly sa pong mga gawain niya sa loob ng pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ano po? So, sabi nga po, hindi po lahat ng gawain, maaari pong maging, sabi nga, nasa biyaya ng Diyos, sapagkat kung ito po ay wala naman sa biyaya ng Diyos, wala rin po, ano po? Kaya makikita po natin ang mga gawa na ating pong dapat na kalagyan. Sa pagdurugtong naman po, hingin po natin ang pananaw naman ng ating kapatid na Sister Marjorie. Yung naging pag-aaral po namin dito, no, nakita po namin yung tatlong kalalagayan ng isang tao. Dahil yung una po, di ba sinabi po ng ating Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit. So, paano yung mga hindi po kaya tumatawag sa Panginoon? Di po ba? Kung yung mga tumatawag, at least may makakapasok kahit hindi po lahat. Pero sa hindi tumatawag sa Panginoon, di po ba parang malamang walang makapapasok? At ito nga po yung unang kalalagayan ng tao sa mundo, no? Hindi sila tumatawag sa Panginoon. Maaring dahil hindi nila kilala ang Diyos, hindi nila kilala ang Panginoon, o kaya'y meron silang galit sa Panginoon, no? Yung mga nagtatampo, di po ba, pag may mga dumating sa atin, minsan nasisisi natin yung Panginoon. So dahil po doon nagkakaroon ng agwat, no? Sa mga tao na lang na hindi mo kilala, di po ba, paano mo silang tatawagin kung hindi mo sila kilala? Or kung galit ka, di ba, meron mga pagkakataon na hindi pa natin sila pinapansin, no? So ito po yung unang kalagayan, yung hindi po sila tumatawag sa Panginoon dahil hindi nila siya kilala. At yung ikalawa naman po, yung tumatawag sa Panginoon, ngunit hindi siya dinidinig nito. No, ito naman po yung kalalagayan ng tao na kilala niya ang Panginoon, ngunit sa pangalan lamang. No? Sila yung tumatawag sa Panginoon kapag may kailangan lang sila. Sila yung tumatawag sa Panginoon na madami silang salita. Puro sila salita, hindi ko na po gagawin yung ganito, yung ganyan. Yung Lord, pahingi ng ganito, ganyan. Pero wala naman po silang ginagawa
Puro lang po sila sa salita ng mga pakitang tao lamang. At dahilan din po siguro ito sa kakulangan sa kaalaman natin, no, tungkol sa Panginoong Diyos, kaya malayo ang kanilang puso sa Kanya, at dahilan naman upang hindi sila dinggin ng Panginoon. So ito po yung pangalawang kalalagayan, no, tumatawag sila sa Panginoon base lamang sa kanilang sariling kaalaman, pananaw at pagkilala nila sa Kanya. Ngunit hindi sila kilala ng Panginoon, kaya't hindi sila dinidinig nito. At yung pangatlong kalalagayan naman, ito po yung mga tumatawag sa Panginoon at sila ay dinidinig nito. At ito yung mga taong kumikilala naman sa Panginoong Diyos. At sa paanong paraan po, no? Sa pagkilala sa kanyang mga kautusan, di po ba, at batas. Yung kautusan at batas ng Panginoong Diyos, ito po yung kalooban ng Diyos na dapat nating sundin. At ito po yung requirement nga, yung kailangan ng isang tao upang sa pagtawag po niya sa Panginoon ay makilala siya nito at siya ay makapasok sa kaharian ng langit, no, na nakalagay po base dun sa atin pong binasa. Ito po yung sinasabi sa atin ng Ebanghelyo nga na dapat po nating gawin ang tumupad sa kalooban ng Ama, at sa ating pagtupad at pagsunod sa kanyang kalooban, ang ating gawaang siyang makikilala ng Panginoon. At kapag tayo ay tumawag sa Kanya, ay Kanya tayong diringgin, pagkat tayo ay Kanyang nakikilala. At ano po ba ang, syempre bago po natin magawa yon, kung hindi natin kilala ang Panginoon upang makilala niya tayo, ay siya muna po ang ating kikilalanin, hindi po ba? At upang makilala natin ang Kanyang kalooban, meron pong sinabi si Jesus, no? Sabi po niya ganyan, lumapit sa akin, makinig sa aking salita, at tumupad sa aking salita. So base sa tatlong ito, no, makakaya nating magawa at masunod yung mga kautusan. At yung una, sabi niya ganyan, lumapit sa akin. So paano po tayo lalapit sa Panginoon? Through prayers po, di po ba? The only chain to communicate with God. So yun po yung tinatawag nating piety. Yun po yung pagsasanto rosaryo, no? Pagbabanal po, pananalangin sa Diyos. So isang way po para makausap natin siya. At hindi lang po natatapos doon. Ano po yung pangalawa? Sabi po niya, makinig sa aking salita. So nandito po yung studying, no? Study na tinatawag, pag-aaral sa banal na salita ng Panginoon. Bible study, self-study, or ang popular, yun yung pagkikinig natin sa sermon ng pari kapag tayo po ay nagsisimba. So once na napakinggan natin, ano naman yung gagawin natin, di po ba? Tupadin ang aking salita, sabi ng Panginoong Jesus. So ito po yung tinatawag na action, pagsasagawa po nung napag-aralan po natin. Gawin sa kapwa yung natutunan natin, no? Sa misa nga, di ba, sabi niya, pag natapos ng misa, humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. So sa paanong paraan, di-apply po natin yung napakinggan natin mula dun sa sermon ng pari, sa banal na salita, i-action natin dun sa kapwa natin, no? At kapag naisasagawa na po natin ito sa araw-araw, lumalago po at lumalawak po yung pagkilala po natin sa Panginoon, at hindi na po natin namamalayan na dahil dito, dahil sa gawa natin, nagagawa na po natin yung kalooban ng Ama. Since nakikilala na natin siya, nakikilala na rin niya po tayo sa pagtupad at pagsunod po natin sa kanyang mga banal na salita, sa kanyang mga alituntunin. At dahil po doon, since nakikilala na niya tayo, kapag tayo naman po yung tumawag sa kanya, diringgin na po niya yung mga pagtawag natin. At ito pa po yung magiging susi natin upang makapasok po tayo sa kaharian ng langit. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa inyo pong magandang pagbibigay ng kaalaman sa ating pong paksa. At sana po mga minamahal naming taga-subaybay, kayo po ay mayroong mga unti-unti na pong napupulot dito sa mga binibigay po ng ating mga kapatid dito sa ating himpilan o sa ating programa. At tayo po ay patuloy pa rin pong tumatalakay, at kayo po ay patuloy pa rin pong sumusubaybay sa Radio Maria Philippines, dito po sa himpilan po ng ating mahal na ina, Bringing Christ into your home. At sa pagpapalaot pa po ng ating paksa, hingi naman po natin ang pagbibigay kahulugan ng ating kapatid na si Brother Rico. Sumatin lahat ang mga biyayang pangkalwa at pang-espiritual, pang-katawan ng mahal na inang Birhen Maria, Immaculada Concepcion at ng Panginoon sa Kristo. Sumainyo rin. Pagdating sa usaping Diyos at tao,
Parang kumpanya ng isang kumpanya, company. Ang isang kumpanya, mayroon siya tinatawag na company rules and regulation. And we have to abide for it. Sunod tayo. Ang takbo ng gospel, hindi lahat ng tumatawag ng Diyos ko, Panginoon, hindi rin din. Kundi lamang mga tumutupad ng mga kalooban ng amang nasa langit. Siyempre, tatanungin natin ang gospel yan. Ano ba yung kalooban ng amang nasa langit? Kung ano ba yung gusto ng kumpanya mangyari doon sa regular member ng company. Literally, ang company, kailangan meron kang itatag na attendance and performance. Kung baga naman sa spiritual naman, sa Diyos, yung tinatawag na kabanalan at kaganapan. Yung performance, yun yung kaganapan, yung kabuuan. Ngayon, ang kalooban ng mga nasa langit, sinabi ng Panginoon sa Kristo, iibigin mo ang Diyos ng buong mong isip, buong mong puso, buong mong lakas, buong mong kaluluwa, puro buo. At iibigin mo rin naman ang iyong kapwa, agay ng iyong sarili. Ano mauna sa dalawang pag-ibig na yun? Yung bang sa Diyos o yung sa kapwa? O yung sa sarili? So, mag-i-start ang lahat sa pagkilala ng tao sa kanyang sarili. At doon sa kanyang kapwa. Sino yung mananalangin na yan? Sa kanyang pagkatao, yung ba sarili niya, yung kapwa niya? Sino makikinig naman dyan? Yung Diyos ba? O yung mismong tao rin na may sakay na Diyos na nakakasama niya araw-araw? Ganun yan eh. Kumbaga sa ilapit natin, yung attendance, yan yung holiness. Sabi, magpakabanal kayo sapagkat ang amang nasa langit ay banal at ganap. Yan kasing holiness, yung kabanalan mga kapatid, sa labas at loob ng radyo booth na ito, yan po yung requirement talaga. Kinakailangan magmula sa pamumuhay ng tao na siya nakakilala lamang ng mabuti at masama. Makita nga na meron palang kabanalan in between yung pamumuhay na itinuro ni Kristo. Kaya tanging yung mga panalangin na nandiyan sa mga tao nagbabanal na yan, sa totoo lang, in fairness sa mga tao, no? Hindi ng Diyos yung mga taong nasa holiness status. Ano yun? Yung naintindihan mo, kung nasa kabanalan ka, kung ano ang kaluluwa mo. Yung kaluluwa na yan yung binubunga ng isip na hindi nakikita, pusong di rin nakikita, at kalawang di nakikita, sa kabuuan, nasa whole, yung konsyensya na di nakikita. Makikita mo lamang yan kapag binabaan ka ng tinatawag na karunungan nagmumula sa walang hanggang luklukan nila. Eternal triumphancy. Kaya magsisimula ka ng dumundas ng kabanalan, mayroong paggabanal. Yan yung tinatawag na attendance. Magsisimula ka ng pumahimbulog o pumasok, sumunod sa larangan o daigdig ng paggabanal. Kaya paggabanal kasi action word siya. Salitang may paggawa itself. Ibig sabihin, may pagluhod. Literally. Spiritually, yung bunga ng pagluhod, yan naman yung tinatawag na pang-unawa, yung pinakamerito ng paggabanal. May simulang umiral dyan sa puso ng tao, yung pang-unawa na yan. Kaya kung naunawaan mo na ngayon ang sarili mo na nandiyan ka sa way ng holiness, sino naman yung may-ari ng kumpanya, yung Diyos na yan, para hindi niya padala ng patuloy na merito o tinatawag na kagalingang bunga. Sabi nga sa isang aklat ng buhay maka-Diyos, sa isang linya, walang anumang kagalingang bunga na mapapala sa mga bagay hindi pinaghihirapan. There is no merit after all upon easy attainment of things. Ibig sabihin, yung nananalangin ka dyan, tumatawag ka dyan sa may-ari ng kumpanya o ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, nakikita mo kung paano dumating yung hinihingi mo eh. Kasi, ang iyong palagi ang pag-asanay sa kabanalan na yun yan na nga yung nagsisimula ng buhay mo sa tinatawag na perfection, yung kaganapan ng buhay mo. Yung attitude towards work mo dyan, ang binabantayan dyan, yung performance. Kaya sa mga gusto ng mga kapatid natin na nakikinig sa labas ng radyo at sa loob ng radyo, sana pwede natin na hindi tayo manatiling casual o apprentice sa kumpanya ito ng three divine person in one God kasama ng mystical mother si Mama Mary. Sana pwede natin tayo ma-regular sa dako pa ng buhay para lahat ng mga merits ibigay sa atin sa tulong ng mabisang pananalangin na nakaangkop sa aral ng daan, yung paggabanal. Sabi nga sister, piety is the only way or chain to communicate with God. Yan, yung mga nandiyan sa ilalim ng piety.
nananalangin na siyang pinakinggan 90% ng Diyos. Siyempre, kung hindi ka kilala ng may-ari ng kumpanya, paano kanya bibigyan ng merito? Di ba? Kaya makita mo tayo natatawag na perfect attendance at wonderful performance. Yan lang po muna. Maraming salamat, Brother Rico. Ano pa? Iniyayin tulad niya po, mga taga-subaybay, yung ating paksa at ating nilalaman po na ating paksa sa isang kumpanya. Ano pa? Anong kumpanya yan? Yung araw, sa pila ko na ko ng araw, may Philippine Appliance Corporation eh. Regular member ako nun. Ito, sa atin naman, kung company pag-uusay, ito yung Catholic Church, no? Catholic Church. Sabi nga, sa salitang Catholic, Katoliko, marami pong mga Katoliko hindi po alam ang ibig sabihin yan. At yan po ang ating tatalakayin sa dako pa rin ng ating pagtanghal ng ating programa. Pansamantala, bigyan po muna natin daan ang paalala ng ating himpilan. Tayo na magnilay at maging bukas sa inspirasyon. Tunghayan ang programang Reflections. Sumasa inyo mula Lunes hanggang Linggo, alas 12:30 ng tanghali. Dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Like Radio Maria Philippines on Facebook. Mula alas 8 hanggang alas 9 tuwing Sabado ng gabi, sasain niyo po ang programang Thoughts of the Heart. Ang programang kapupulutan ng mga magagandang aral sa buhay, palitan ng kuro-kuro at praktikal na mungkahi na mapapaloob sa isang talakayan na ating mapapakinggan sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Muli pong nagbabalik ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa pagpapatuloy po ng ating paksa tungkol po sa pamagat na hindi lahat ng pagtawag ay diringgin. Siguro naman po alam natin, maliban po sa ating mga napapabilang sa pananampalatayang Katoliko, marami pa pong iba pang Kristyanismo ang nananalangin, tumatawag. At magkabila, ay merong mga tinasabing patunay sa kanilang mga ginagawa, para sila ay masabing sila ay mga tunay na sumasa Diyos, Kasi nababanggit po rito, hindi po lahat ng tumatawag. So, kailangan malaman po natin, baka naman tayo na yung tumatawag, hindi rin para tayo mga dinidinig, So, ito pong ating paksang to, ang ating kalalagayan bilang napapabilang sa, kumpanya ng Catholic Church. Catholic Church. Holy Catholic True Apostolic Church. Bilang napapabilang dito, Mary Foundation. paano naman po natin patutunayan na tayo po ay talagang dinidinig dito sa bahaging ito ng ating pananampalataya? Sabi nga, paano nating patutunayan sa ating kalalagayan? Tayo po yung mga Katoliko, mga brother, sister, At kayo rin po, mga ginigili, naming mga taga-subaybay na siguro naman, karamihan sa inyo dyan, mga napapabilang sa ating pananampalatayang Katoliko. Paano po natin, patutunayan na ang ating pong pananampalataya ay isang pananampalatayang pidinggin o diringgin ng ating Panginoon bilang isang pananampalatayang Katoliko. Balikan natin si Brother Rico. Brad. Sabi, experience is the best teacher. Ang karanasan daw siyang pinakamabisang guro ng isang tao sa buhay niya. Pero going to general conclusion, sabi, Catholic means universal, general, worldwide. Ang isang patunay na dinidigang panalangin ng mga tao na sa Catholic faith, bakit, yung bilin ni Jesus Christ na at tandaan ninyo, ako isa sa inyo hanggang wakas ng panahon. Kaya itong Catholic faith na to, itong True Apostolic Church na Catholic na to, sa mamahala ni Mama Mary at ng Divine Coordinator sa mamuno ng Pope Francis, isang prueba na itong Catholic Church as a whole, generally speaking,
pinapatnubayan, may dinig ang panalangin ng mga tao rito. Regardless ng kasalanan niya, nakakulangan niya, kamalian niya. Pero alone itself, yung Catholic, pinapakinggan to, ito yung talagang sa totoo lang. Katag kasi ng Diyos to eh. Nung ikalawang persona, Jesus Christ, year 33, medieval period, sa pagitan ng before Christ, upper level ng mundo. Down sa downline naman, yung after death, itinatag yung apat na sulok ng mundo na pananampalataya. Binyagan lahat ng mga tao, mga bagong sila, mga bansa sa ngalan Ama, Anak at Espiritu Santo, at ipangaral niyo ang ebanghelyo ng Diyos. Ang sino mabinyagan at sumampalataya ay maliligtas. Yun nga lang, maliligtas pa lang. Kaya malaki ang tulong niyang panalangin na yan sa kaligtasang ina-adhere natin eh. Na kailangan tayo po walang patugot, walang tigil na manalangin. Sabi ng sister na karaming linggo, sabi, araw-araw nagkakasala tayo eh. Dahil paulit-ulit tayo manalangin At guaranteed naman, rest assured, dito sa Catholic na ginagalawa natin, ito yung tunay. Wala nang tatalo pa sa original. Yung originality andi dito. Ang founder ng Catholic Church, Jesus Christ, the Creator, the Redeemer, the Savior, lahat na matatawag na kaluwalhatian na meron ng Diyos, kay Jesus Christ nakasalalay lahat yun, kaya siya nagtatag nito. Pag ginawa ng Diyos, hindi pwedeng tibagin ng tao. Hanggang ngayon, sa tulong ng mabisang panlangin ng Santo Papa sa Roma, at mga kaparian natin, tsaka ng mga laymas, mga misyonero, mga tao, patuloy na ginagawa itong Catholic Church na to, yung panalangin ito, dinidinig to. Bakit? Kasi Diyos may tatag nito. Magigiba lahat ng mga gawa ng tao na paniniwala sa lupa, pero ito kailanman. Infinite degree. Itong labanan dito sa Catholic Church na to. Andito lahat kasi, gawa ng Diyos to. Miski marami tumutulig miski marami nang babato rito, kung ano man kesyo kital, mali kayo, ganyan kayo, ganyan. Hindi na talabyan kasi hanggang ngayon may mga nagpapari pa rin eh. May mga nagmamadre pa. At hanggang ngayon marami pa rin sumasampalataya na sa tatlong persona, Ama, Anak, Diyos, Espiritu Santo, at sa pag-iisa ng malay ng Diyos, malay ng Birhen Maria, Immaculate Conception. Maraming salamat. Pastor Rico sa inyong matapang na pagbubahayag. So, ito po, pagpapatuloy lang po natin ng konti, kahit na po medyo maikli na pong ating oras, at ito po ay talagang tahasan nating ipinahahayag na ang ating pong pananampalataya, Kristiyano Katoliko, ay tunay na itinatag ng Panginoon. Sapagkat marami nga pong mga huwad na makadiyos na sabi nga nagsasagawa ito. Sabi nga rito sa Aklat ng Buhay Makadiyos, ang pangunahing pagkakamali ng huwad na makadiyos ay matatagpuan sa kaibuturan ng kanyang paghahangad na makapiling ang Diyos, sabalit hindi naman tinutuklas kung ano ang nais ng Diyos. Ibig sabihin, marami pong mga nagpapakilala, subalit hindi naman tinutuklas nga kung ano ang gusto ng Diyos. Ano ba gusto ng Diyos? Ano bang gusto ng ating Panginoon? Yun nga po, sabi niya sa mga apostol na kanyang piniwanan, humayo kayo sa apat na sulok sa buong mundo, sa buong daigdig, at binyagan ang lahat ng bansa at gawing mga alagad ko. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang sino mang mabinyagan at sumampalataya ay maliligtas. Period. Yun na po yung isa sa mga patibayan ng pananampalataya na itinatag ng Panginoon. At sino ang kanyang pinamuno? Yun nga po, si San Pedro, na siyang tinaguri ang prinsipe ng mga apostol, na kanyang pinagkatiwalaan ng mga susi ng mga pananalita upang ang tao ay muling makapagbalik loob sa Diyos. Kasangkapan po ngayon ang ating 7 sakramento na napapaloob din po sa banal na kasulatan, na kung ating pong pag-aaralang mabuti ay ating pong mauunawaan. Kung tayo ay pasasakop sa isang binyag. At si San Pedro po, isang taong kinasihan ng Espiritu Santo. Nung sabihin niya, nung tinatanong siya ng Panginoon, sa'yo Pedro, sino naman ako? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya sabi sa kanya ng Panginoon, papalad ka, Simon, sapagkat hindi ang laman at ang dugo ang nagpahayag sa inyo, kundi ang aking amang nasa langit. So, yun po yung
yung inspirasyon ng Diyos Ama na sumakay Pedro at naipahayag niya sa kanyang bibig at naipakilala kung sino ang ating Panginoon. Kaya naman sabi niya, dahil sa siya ang kinasihan ng Diyos Ama, binigyan siya ng reward ng ating Panginoon. Kaya sabi ngayon, at siya binigyan ng karapatan sa isang katungkulan, sabi sa kanya, sapagkat ikaw ay bato, at sa ibabaw ng batong yan ay itatatag ko ang aking iglesia. Kaya naman po sa ating pananampalatayang Katolisismo, si Apostol San Pedro po ang siyang pinaka naunang Santo Papa sa atin pong pananampalatayang ito. Siyang pinaka naging unang pinuno ng ating pananampalataya na pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Kaya naman nakita po natin ang mga kabayanihan nila hanggang sa sila ay humarap sa kamatayan, hindi nila binitawan ng pananampalatayang ito. Na atin po ngayong niyayakap, ating kasakasama sa loob ng ating simbahan. Kaya ang pananampalatayang Katolisismo, makikita po natin, nandiyan po mga bantayog ng mga dakilang apostol. Hindi natin sila sinasamba, Hindi po sinasamba ng mga Katoliko yan, kundi ito isang uri ng pagkilala at pagpupugay upang maging inspirasyon po ng bawat isang maglalakbay na Kristiyano. Kung kailangan po natin ng hangarin na tayo makapaglingkod at sumunod sa yapak ni Kristo, makikita po natin, tingnan lang po natin ng bantayog ni San Pablo, ni San Juan, mga dakilang apostol ng ating Panginoon na nag-alay ng buhay para sa tunay na Kristyanismo. Kaya naman po ang ating pananampalatayang Katoliko, ito isang hindi masasabing tinatag lamang ng tao. Ito po ay nagsimula taong 33 matapos ng ating Panginoon ay mamatay at mabuhay at umakyat sa langit at pinagbilinan ng mga apostol na hindi ko kayo iiwang mulila, ako isa sa inyo hanggang sa katapusan ng daigdig. At sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng Santa Misa ng ating mga kapatid na kaparian, na kung saan hinahati po ang tinapay, sa bahaging pong yun ng misteryo ng Santa Misa, ay muli pong nagkakatawang tao ang Panginoon sa ngalan ng sasagisag ng tinapay at alak na ating pong pinagsasaluhan sa Santa Misa. At yung pong mga labis, yan po ay tinatabi sa banal na sakramento, banal na dako ng ating simbahan, at doon po natin binibigyan ng pagpupugay yan. Kaya kung tayo po ay napapadaan sa mga simbahan po natin, tayo po ay nag-aantanda ng krus bilang pagpupugay doon sa katawan at dugo ng ating Panginoon na nandun po sa dakong banal ng ating inang simbahan. So, yan po ang ating pahapyo. Marami pa po sana tayong tatalakayin dito. May oras pa po ba tayo? 10 minutes po. So, dito po sa paksang ito, makikita po natin na hindi naman po natin, sabi nga, hinahatulan ang mga wala po sa ating pananampalataya. Kundi dapat atin lang po hinihiling na pag-aralan din po nila ang mga bagay-bagay sapagkat dahil nga po sa ganito po kasing sitwasyon, nagkakaroon po ng diskriminasyon, sa bawat isa sa pananampalataya. Merong Catholic at non-Catholic, At ang ating po namang hangarin, hindi naman po para tayo, magtalo-talot, magkapangkat-pangkat, sapagkat si Kristo, ayaw naman po niya ng ganon, Subalit sabi nga po, muli namin pinapaalala, di ba mga kapatid, ng ating pong simbahan, o ang ating pananampalatayang Katoliko ay tinaguri ang Santa Iglesia. Ito po inang simbahan, na ang lahat ng mga sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos, yan po ay mga anak po ng pananampalatayang ito, Kaya naman hindi naman po tayo dapat na magtalo-talo, kundi ang amin lang po may pahayag yung nilalaman po ng tunay na katotohanan ng pagiging isang Kristiyano, Sister Marjorie, may dadagdag pa ba kayo rito sa ating paksa? Kasi ito po napakahalagang paksa po, Sister Merly. Sa amin naman po, based on our experience, yung pagsasanto rosaryo po natin sa araw-araw, malaking tulong po yun.
nakakagawa po siya ng cover ng heart natin, no, na dyan natin makikita na tunay po yung mga panalangin ng Santo Rosario na pag merong mga dumarating na unos, no, yung mga struggles sa buhay, hindi natatamaan yung puso natin kasi nakikilala na tayo ng mahal na ina. So, nakakalinga na niya tayo, no? Iniingatan na niya tayo kasi sa Pagsasanto Rosario po, unti-unti nakikilala niya po tayo. So, yun po yung gusto namin ibahagi sa inyo na sana po ay matutunan po natin ang Pagsasanto Rosario sa araw-araw upang tayo po ay makilala din naman ang ating mahal na ina at ang ating Panginoong Hesukristo po. At saka yan pong Santo Rosario na sinasabing lubid ng kaligtasan, yan po yung pinakapader ng ating pananampalataya na po, na siyang bumabakod sa kabuuan ng ating spiritual na pagiging simbahan. Katulad po natin, lahat po tayo rito, na po, sabi nga sa isang katawan, hindi naman po yung ang simbahan ay yung konkretong nakatayo dyan, ano po. Kundi ang simbahan po ay itong tayo po mga mananampalataya na mga kumikilos at nagsasagawa ng mga gawain ng tunay na pananampalataya. Kasi kamukha nga po ng mga non-Catholic, ano po, sila po may mga gawain din po, may mga pagkilos din pong sinasagawa, ano po. At sa bagay na yan, hindi po naman natin sila hinahatulan, ano po, kung sila ay nasa sa tama o maling landasin, ano po, sapagkat yung kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos, sila pong, sabi nga, ang Diyos ang hahato na lang sa kanila dyan. Ang ating pong pinapaksa ngayon ay yung, kumbaga, imbasihan ng ating pananampalataya bilang isang Katoliko. Ano po? Tayo po, mga ginigilo ng mga taga-subaybay, tayo po bilang isang Kristiyano Katoliko, tayo po ang higit na, sabi nga, pinatutungkulan ng paksang ito, ano po, upang tayo higit na maging matibay po sa ating pananampalataya. Kasi napapansin po natin sa atin pong pang-araw-araw na buhay, no? Kahit kami po mga nagmi-mission po sa mga barangay po natin, ano po, mga minamahal namin taga-subaybay, ano po. Meron po kami mga nadadaanan talaga. Mga Katoliko, ano po, napupuntahan po ng mga iba't ibang mga sekta at sila po yung napapasama doon sa mga lumalapit sa kanila, ano po. Tinatalikuran nila ang pagiging Kristiyano Katoliko nila. Kung ating nga pong babasihan, hindi po ba nakakalungkot na ang ating pong binyag ating talikuran dahil lang po sa isang uri ng kamangmangan sa ating pananampalataya. So ito po, yung mga naririnig niyo pong mga pag-aaral namin dito at sabi nga pagbubukas ng mga kaalaman tungkol sa banal na kasulatan kung paano natin mapagtitibay ang ating pananampalataya, damputin niyo po para ito po ay maging pananggalang niyo sa anumang mga dumarating sa inyo ng mga pag-akit na hindi kayo sigurado. Tayo po ay nasa tamang daanan po, ang kulang na lang po sa atin yung kaalaman paano pong hahakbang. Opo. At nandyan po ang ating inang simbahan na unang-una pong hakbang lumapit sa mga sakramento, ano po, Mr. Merly? Oo nga po. At sana po inaanyayahan po natin ang lahat na mag-aral ng mabuti para sa ating pananampalataya. Kasi kulang po tayo sa kaalaman sa ating pananampalataya. Maraming kulang pa po. Kaya kung gusto po nating madagdagan, mayroon po tayong mga krusada na nagtuturo po na para sa ating pananampalatayang Katoliko. Kasi po kung talagang malalim na po ang ating kaalaman tungkol dito sa pananampalatayang Katoliko, ay tunay, at ito po talaga ang tunay na tinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya inaanyayahan po namin kayo na dalo o sumama sa pagkukrusada ng mga sa ating iba't ibang lugar. Sabi nga ito pananampalataya natin, hindi ito tatag ni pastor, kung sino-sinong pastor at kung sino-sino. Ito po ay tinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Yung totoong pastol, hindi pastor. Pastol. Kaya merong at yan po, patunay po yan, nandiyan po mga santo natin na nagbuhis ng buhay, ano po. So ito po, pangarap natin maging santo rin kasi hindi po tayo papasok sa karera ng langit kung hindi po tayo nagiging
magiging santo, ano po. Sabi nila, wala raw santong buhay eh. Hindi meron. Yung mga nangamatay na santo, nasa triumphant kingdom of God na yan, ano. Pero paano mong isasagawa ka yung pagkasanto kung hanggat buhay ka kung di mo gagawin? Yeah. Hindi man po naman, Santo Papa, di ba? Oo. Yung mga pilosopo nga, wala raw santong buhay. Ngayon, excuse ano. Itong programa natin, almost 2 years na sa Radyo Maria Philippines, itong tunay na buhay maka-Diyos. Sa aral ng kaganapan sa likod ng stairway, may nababasa ako dito na flawless eh. State, kung tawagin sa Tagalog eh, buhay na wala kapintasan. Ngayon may kinalaman malaking panalangin dyan. Kasi sa buhay mo sa supernatural, o angat sa panganayang buhay, from natural way, yung panalangin yan, yung magiging yung effectivity niya, yung pinaka-epekto niyan, sabi na nga sa Holy Rosary, kayo po mahal namin ina, nagsabi na naman namin hilingin sa inyo, sa ngalan po ng Santo Rosario at ng Panginoon sa Kristo eh, buong puso yung pagkakalob sa amin, kung hindi makasasama sa amin kagagaling. Yan pala, yung epekto ng panalangin. Halos araw-araw tayo mga kapatira sa Katoliko, kung ano mang kay misyonero ka, kay ano mga mandated organization ka sa Catholic faith, basta pare-pare tayong Catholic. Sa simula ng buhay natin, puro pintas talaga, bipintasan tayo ng mga tao. Ngayon, hindi mo panalangin sa Diyos, sana maunawaan ka ng mga tao, bukas makalawa para mapunta ka doon sa wala kapintasan. Yung pala wala kapintasan, hindi pala yung makabasag pinggang ka niya, hindi ganoon. Yung naubos na, nasagad na yung mga tao sa kapipintas sa'yo. Wala ka lang kapintasan. Kapapanalangin mo, ituturo mo yung bahay mo. Saan ba dito yung baliklob na, yung dating makulit na, walang kanta lang kanta. Sana. At doon, diretso ka kaliwa. Ano yung brother? Wala ka ipipintas sa'yo tao. Dahil yung panalangin yung pinagdini mga Mary na. Naubos na, nasagad na. Nasagad. G-O-D, nasagad na ang iyong kapintasan. Kaya nga mga ating mga kapatid na mga naging santo, di ba, sila ay dumaan sa mga pagpipintas ng tao, pag alumura ng tao. Hindi na nga nakontento ang tao, pinagpapatay na talaga sila. Opo. Pero sa panahon natin, huwag tayong matakot mga kapatid na gano'n ang mangyari sa atin dahil yun, lipas na yung panahon na yun. Hindi nga maraming, ang kamatayan, hindi po natin matatanggihan yan. Darating po yan, darating. Huwag po tayong matakot na ang kamatayan natin magiging katulad ng mga santo na sila pinagpapatay. Hindi po. Iba-iba po ng kapalaran ng tao, sabi po. Sa panahon natin yun, hindi na po ito panahon ng mga santo, ng mga kapanahunan nila. Marami pong mga ibibigay na paraan ng Diyos, huwag po tayong matakot. Yan lang po, bilang isang Kristiyano Katoliko. Sis, may oras pa tayo? Sakto lang. Sakto lang po. Amin po kayong inaanyayahan sa aming Facebook page. Pag-search lamang po ang Mistisismo at paki-like lamang po ito at inyo na pong makikita ang amin pong mga paksa na gusto nyo pong mapakinggan. Gayun din po sa youtube.com. Paki-search lamang po ang title ng paksa ng Mistisismo. Hindi lahat ng pagtawag ay diringgin at inyo na pong mapapakinggan. Maraming salamat po. Yung kapatid natin na medyo nasa pagsubok ngayon, medyo may sakit siya eh. Sa ngalan ng panalangin, mabisang panalangin, ipanalangin natin sana maaga sa kanya maagang paggaling, ano? Brother Eddie, magpagaling ka agad. Sumayin nyo ang kapayapaan. Sumayin nyo rin. Ay, ba't may panawagan po pala? Opo. Kung sino man po ang nakakita ng mga documents po ni Bernardo Silvestre, nakapulot po ng kanya mga birth certificate at mga mahalagang certificate po, marriage contract po kasama po doon sa paper bag, ay pakihatid lamang po dito sa Radyo Maria. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po. At ngayon po mga kapatid, mga minamahal naming mga taga-subaybay, kinakapos na po tayo ng oras. Ano po? Kami po sa kabuuan po ng ating programang ito ay pansamantala pong nagpapaalam at nagpapasalamat po sa inyong pagkikinig dito po sa ating programang Ang Tunay na Buhay Maka-Diyos dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sumayin niyo pong lahat ng kapayapaan. At sumayin nyo rin.